Good morning, everyone. Welcome to our daily morning devotional. Sa ating pag-aaralan, puri ng Panginoon dahil bibigyan niya tayo ng pagkakataon na pag-aralan ang salita niya in Heavenly Places na book, Sister Ellen White. It's February 16, entitled Under Christ's Yoke. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Mapapansin natin dito sa talata, mga kapatid, na ang Panginoon ay nananawagan sa atin na come just what you are. O kahit sino man tayo, o gaano man tayo kamakasalanan, tinatawagan tayo ng Panginoon upang hindi na tayo mabigatan sa ating mga pinapasan dahil siya na po ang papasan nun. At kinakailangan lamang nating matuto sa Kanya dahil siya ay mapagpakumbaba ng puso. At makakatagpo tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Our Savior purchased the human race by humiliation of the very severest kind. He points us to the only path that will lead to the straight gate, opening into the narrow way, beyond which lie broad and pleasant pastures. Ang ating tagapagligtas, siya ang nagbili sa atin ng walang katapusang halaga para sa mga taong lalapit sa Kanya. At pinupunto niya dito na siya lamang ang ating tanging pag-asa na ating lalakaran at patungo sa buhay na walang hanggan. At ito yung daan na kahit ito'y pinakamahigpit, pinakamahirap, ngunit kapag si Kristo ang nananaan sa ating mga puso, magiging magaan po ito. Dahil ang Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa at kagalakan sa mga taong dadaan sa sinasabing narrow way. There is to be no compromise with the powers of darkness. Individually, we must take our stand. If we are not at enmity with the prince of darkness, the serpent, his folds encircle us, and all our powers, his sting is in our hearts. So mapapansin natin yung kapangyarihan ng kaaway, kapangyarihan ng kadiliman ay magiging walang silbi yung pagsisikap ng kaaway. At hindi siya magiging kompromiso sa atin dahil sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kapag tayo nakatuon, nakatingin sa ating Panginoon, kinakailangan alisin natin yung mga pag-aalinlangan, ang pagdududa, at siguraduhin natin kung saan tayo nakatayo upang hindi manahan at hindi makapanagumpay ang prinsipe ng kadiliman na ang kaaway. Dahil alam na ng kaaway yung yung sarili natin, mga kapatid. Alam niya kung saan niya tayo sisiluin o ang ating mga kahinaan, saan tayo banda mahina. Ngunit kapag nakatuon tayo sa ating Panginoon, mapapansin din natin na tutulungan tayo ng Panginoon, ibibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang tayo ay makapanagumpay. He has marked out every step of the way, and that no one may make a mistake. He tells us just what to do. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, minamarkahan ni Kristo ang bawat hakbang natin. Minamarkahan ng ating Panginoon ang bawat suliranin at bawat hakbang kung saan ba tayo nag-grow, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na tayo ay tutubo sa biyaya, kung ano man ang talento na binigay niya sa atin. Kapag tayo ay na-failure, wag po tayong mawala ng pag-asa dahil meron pang next step na dapat nating makapanagumpay. At gusto ng Panginoon na panghawakan lamang natin ang kanyang pangako dahil siya ay tutulong sa atin na kahit tayo mahihina, siya ang ating kalakasan. Dahil ang kanyang pasan ay magaan at ang kanyang burden ay napaka-simple. Kaya kapag tayo ay titingin sa ating Panginoon, ang lahat ng bigat ng ating puso ay mawawala, mapapalitan ito ng kagalakan. This is the only way in which sinners can be saved, knowing that no one can obey this command in his own strength. Christ tells us not to be worried nor afraid, but to remember what He can do if we come to Him, trusting in His strength. He says, if you yoke up with me, your Redeemer, I will be your strength, your efficiency. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kapag tayo ay nakiisa sa Kanya, kahit tayo ay makasalanan, kasi sa sarili nating lakas ay hindi po tayo makakapanagumpay, hindi po tayo makakatupad ng Kanyang kalooban o Kanyang kautusan sa ating sariling kalakasan. Ngunit si Kristo ay bibigay sa atin ng pag-asa na magaan lamang ang Kanyang pasanin. At kung tayo ay makikipag-ugnayan sa Kanya, sinasabi dito,
na kapag tayo ay ah, tatayo sa ating panindigan, sa ating prinsipyo sa Panginoon, siya ang ating kalakasan at sapat na katibayan, na siya ang ating kandungan. At hindi niya tayo pababayaan na kahit tayo ay mahinang mahina. Kaya mapapansin din natin dito, kapag tayo ay nagtitiwala sa lakas ng Panginoon, tayo ay magwawagi sa laban sa ating sarili, mga kapatid. The blessings connected with Christ's invitation can be realized and enjoyed by those only who wear Christ's yoke. Kapag tayo ay pinapasan natin ang pasanin ni Kristo at lagi tayong connected sa Kanya, ang Kanyang imbitasyon ay pawalang hanggan. Iniimbitahan niya tayo kahit tayo ay mahihina. Mapapansin din natin at marirealize natin kung gaano tayo kasama, kung gaano tayo makasalanan. At kapag tayo ay connected sa Kanya, ang Kanyang pagpapala ay walang hanggan. At sa pamamagitan lamang ni Kristo, magiging magaan po ang ating mga pasanin. Accepting this invitation, you withdraw your sympathy, your affections from the world and place them where you can enjoy the blessing of close fellowship and communion with God by coming to Christ. You bind up your interest with His. So, kapag tinanggap natin ang invitasyon ng Panginoon na tayo ay lalapit sa Kanya, siya ay lalapit din sa atin. Yung lahat ng ating mga hangarin, yung ating mga gusto dito sa mundo ay mapapalitan sa mga makalangit na bagay, na kung saan ang tunay na kagalakan ng pagpapala ay ipagkakaloob sa atin kapag tayo ay konektado sa ating Panginoon. At sa pagdating ni Kristo, tayo ay masasama. Tayo ay ibabind up niya sa Kanyang kagalakan. He has prepared for them an abiding place with Himself, where the life is purified from all grossness, all unloveliness, but this unbroken communion with Him, they are made collaborers with Him in their life work. Napakaganda po. Inihanda niya sa atin kapag tayo ay nakakaugnay sa Kanya. Inihanda sa atin yung mga lugar na kung saan ay doon may kagalakan, ang langit na bayan, ipagkakaloob niya sa atin yan. At ang buhay natin dito sa lupa ay papabanalin, tatanggalin yung mga depekto, tatanggalin ang mga mancha ng ating pagkatao, ang mga hindi kasiyasiya na pangyayari sa buhay natin, mawawala iyon. At bibigyan niya tayo ng magiging isa tayong kamanggagawa ng Panginoon sa Kanyang gawain. He invites us, "Come unto me, take my yoke upon you. I require you to do nothing that I have not done before you. All I ask you to do is to follow my example. Walk in the path I have marked out. Place your feet in my footsteps." So, ang imbitasyon ng Panginoon ay nananawagan siya na lalapit tayo sa Kanya at pasanin ang Kanyang pamatok. Require sa atin na lumakad na kasama siya. At lahat ng ating hinihingi ay kinakailangan na nasa ating Panginoon na nanggagaling. At lahat ng ating hinihingi ay bibigay niya kapag tayo ay talagang susunod sa Kanya. Sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, na mapansin natin mga kapatid na bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon kapag tayo lalapit sa Kanya. At sa pamamagitan ni Kristo, mapapanagumpayan po natin ang ating mga kahinaan. Kaya mapagtanto natin sa sarili natin na tayo ay mahina dahil si Kristo lamang ang ating kalakasan. Muli, magandang umaga at God bless sa ating lahat.